Si Carla Angeline Reyes Abellana, o mas kilala bilang Carla Abellana ay nagtapos bilang cum laude sa De La Salle University na may Bachelor of Arts degree sa Psychology. Anak ng aktor na si PJ Abellana, nagsimula siya sa mga commercial at modeling bago lumipat sa TV, naging versatile lead actress sa mga drama at pelikula, at kamakailan ay sumali sa AAA management. Nagsimula ang kanyang karera sa pagmomodelo para sa iba't ibang mga patalastas sa TV, kabilang ang Cream Silk Leave-On noong 2002 at Palmolive Conditioner noong 2005. Si Carla ay isa sa mga pinakakilala at enduring figures in contemporary Philippine television. Kilala sa kanyang poise, emotional depth, at consistency bilang isang leading lady, nakagawa siya ng karera na sumasaklaw ng higit sa isang dekada ng primetime drama, selective film work, at public influence beyond entertainment. Ang kanyang background sa psychology ay madalas na binanggit bilang isang kalamangan sa kanyang karera sa pag-arte. Ang pag-unawa sa mga emosyonal na proseso, pag-uugali ng tao, at interpersonal na dinamika ay nagpapahintulot sa kanya na lumapit sa mga tungkulin ng may malalim na pagsusuri. Itinuro ni Carla ang kanyang bagong tahanan bilang kanyang pangarap na bahay, na binanggit na tumagal ito ng halos 1 taon at 4 na buwan bago ito maitayo. Inilarawan niya ito bilang isang magandang kombinasyon ng mga class eco at tradisyonal na estilo, na may western touch sa malinis at neutral na mga kulay. Very simple lang yung facade. Gusto niya kasi ng something classic and traditional para hindi naluluma agad. Hindi daw ito masyadong fan ng modern. Medyo may pang-American ng konti yung dating niya pagdating yung interiors. Pero para e-break yung pagka-American niya or standard niya, naglagay naman siya ng little bits at pieces ng mga modern decoration or let's say artwork or pieces ng furniture. Sinabi ni Carla na nanirahan na siya sa kanyang bagong tahanan mula noong lumipat noong July 2023. Gayunpaman, medyo naging pribado siya tungkol sa kanyang tahanan, mas gustong ipakita lamang ang ilan sa kanyang mga paboritong bahagi ng bahay, lalo na ang espasyo ng kanyang kusina. Noong 2014, ay ipinakita din ito ang kanyang 3-story, 4-bedroom townhouse in Quezon City, isa sa kanyang biggest investment na nakamit sa panahon na iyon. Ang ina ni Carla, ay gumamit ng modernong disenyong aesthetic sa living area, batay sa simple at malinis na linya ng mga sofa, side at coffee table, at window shades. Ang modernong hitsura ay maliwanag sa paggamit ng mga neutral na kulay tulad ng off-white at beige na ipinareha sa dark brown at black. Ang mga touch ng warm orange ay idinagdag para sa isang stylish finish. Nakatuon ang mga pakikipagsapalaran sa negosyo ni Carla sa kanyang hilig sa mga handcrafted, natural na mga produkto, pangunahin sa pamamagitan ng kanyang brand na Artesana, na nagbebenta ng mga artisan na sabon, kandila, at ceramics, na nagmumula sa mga libangan na kanyang binuo noong panahon ng pandemya bilang mga therapeutic outlet. Nagbebenta rin siya ng mga pre-loved na item online at nakipagsosyo sa mga brand tulad ng Fin app, na ginagamit ang kanyang presensya sa social media para sa mga pag-endorso kasama ng kanyang karera sa pag-arte. Siya ay kumikita mula sa pag-arte, pag-endorso, at social media, na may mga pagtatansya para sa kanyang mga kita sa Instagram na nagpapakita ng libu-libong dolyar buwan-buwan, na nagsasaad ng isang komportableng katayuan, kahit na ang tumpak na halaga ay hindi ibinunyag sa publiko. Noong 2020, ay nagkaroon din siya ng steakhouse business. Idinetalye ni Carla ang mahihirap na desisyon na kailangan nilang gawin ng kanyang mga partner para mabuhay ang kanilang steak restaurant, ang Holy Smokes, dahil sa kasagsagan ng pandemic noon. Mula nang ilunsad nila ang restaurant noong 2016, ang Holy Smokes ay naging Holy Grail of Texas-style barbecue sa Hip Commercial Center ng Makati, hanggang sa inilipat ito sa Katipunan Avenue sa Quezon City. Ang mga partikular at na-verify na numero para sa 2025 net worth ni Carla Abellana ay hindi available sa publiko.
Ngunit ang mga pagtatansya ay kadalasang naglalagay ng kanyang mga kita mula sa pag-arte at pag-endorso sa milyon-milyong dolyar, kung saan ang ilang mga analytics site ay nagpapakita ng kanyang Instagram na nakakaimpluwensya sa kita na humigit kumulang $4,000 per buwan sa huling bahagi ng 2025, kahit na hindi ito ang kabuoang kayamanan, at ang kanyang brand at mga palabas sa TV o mga deal. Ang kanyang kabuuang net worth ay magiging mas mataas kaysa sa mga kita lamang sa social media, na sumasalamin sa kanyang mahabang karera bilang isang pangunahing Filipina actress. Pumasok si Carla sa isang bagong personal na kabanata ng pakasalan niya si Dr. Reginald Santos noong December 27, 2025, sa isang pribadong seremonya. Ang matalik na kasal ay minarkahan ng isang bagong simula nang sinalubong niya ang 2026 ng may panibagong optimismo. Ang mag-asawa ay nagbahagi ng mahabang kasaysayan, na naging magkaklase at mga batang magkasintahan sa kanilang mga taon ng pag-aaral bago muling magkaugnay sa bandang huli. Ang kanilang kwento ng muling pag-ibig ay umalangaw-ngaw sa mga tagahanga, na sumisimbolo sa timing, paglago, at pangalawang pagkakataon. Umani ng mainit na reaksyon sa publiko ang kasal, lalo na pagkatapos lumabas ang mga behind-the-scenes clip online. Ang anunsyo ng pakikipag-ugnayan ni Carla noong Disyembre, na sinamahan ng isang talata sa Biblia, ay higit na nagpapakita ng mga tema ng pananampalataya at pag-asa na naging sentro ng kanyang personal na salaysay. Ang doktor na si Reginald Christian Carlos Santos, siya ay tinatawag na Reg ng mga malapit sa kanya at maging sa kanyang sariling mga social media handle. Higit pa rito, napakakaunti ang nalalaman tungkol sa background ng kanyang pamilya, dahil mukhang pinapanatili niyang ganap na offline ang mga personal na bagay. Sa kabila ng pagpapanatiling nakalock ang karamihan sa kanyang profile sa Facebook, nananatiling nakikita ng publiko ang impormasyon tungkol sa background ng edukasyon ni Santos. Ipinapakita nito na nag-aral si Reginald sa Operation Brotherhood Montessori Center, karaniwang tinatawag na OB Montessori sa Green Hills. Mula roon, natapos niya ang kanyang pangunahing edukasyon at nagtapos sa batch ng high school noong 2004. Pagkatapos ng high school, pumasok siya sa Far Eastern University, Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation sa Quezon City, kung saan ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa medisina. Ayon sa impormasyong na i-publish sa kanyang Sirius MD profile, natapos niya ang kanyang Doctor of Medicine degree noong 2012. Naipasa niya ang Physician Licensure Examination noong August 2013 at nagsimulang magsanay sa lalong madaling panahon, na naaayon sa 12 years of experience. Ang kanyang propesyonal na trajectory ay tila nakatali sa Diliman Doctors Hospital sa Quezon City, kung saan lumipat siya sa iba't ibang tungkulin sa pamumuno. Inilista siya ng Sirius MD bilang pinuno ng Emergency Department ng DDH, isang posisyon na nagpapakita ng kanyang mga unang taon sa serbisyo sa ospital. Sa isang post mula October 2022 ang nagpakilala kay kanya bilang Assistant Administrative Officer ng ospital, na minarkahan ang pagsisimula ng kanyang paglipat sa administrative leadership sa Diliman Doctors Hospital. Ang pinakamaagang pampublikong record ng paghawak niya sa parehong posisyon ay sabay na lumalabas sa isang post noong September 2024, kung saan ginunita ng DDH ang World Patient Safety Day. Ang kanyang karera ay patuloy na umunlad sa taong iyon. Noong November 2024, sumali siya sa DDH Management Committee bilang punong medikal na opisyal ng ospital. Ipinanganak sa isang pamilyang may matibay na ugnayan sa Philippine cinema, ang landas ni Carla Abellana sa show business ay maaaring mukhang itinadhana. Gayunpaman, ang kanyang paglalakbay ay nagpapakita ng sinasadyang mga pagpipilian kaysa sa minanang momentum. Mula sa pagkumpleto ng kanyang pag-aaral sa universidad bago ganap na mangako sa pag-arte, hanggang sa maingat na pagpili ng mga tungkulin na naaayon sa kanyang umuusbong na personal at propesyonal na pagkakakilanlan, palagi niyang nilalapitan ang katanyagan ng may intensyon at pagpigil.